Yan, katatapos-tapos ko lang sa aking paglilinis dito sa bahay. Di ko pa natapos yung tupiin ko dun sa mga gamit ng asawa ko. Grabe, napakagulo ng damit niya, mga guys. Nahilo ako, 2 araw ko na inaayos, di ko pa tapos. Sana mamaya matapos ko na. Yan, kasi nagtanggal siya ng mga damit na hindi na niya nasusuot. Naku, napakadami kong tinanggal. Sabi niya, pamigay ko na daw. Ay, ang gaganda pa, mga bago pa yung iba. So, ang ginawa ko, hindi ko tinabi ko. Sabi ko, akin na ako na magtatabi. Kasi sayang yung mga damit. Kaya kamamahal mo naman, di bumibili ng damit na mura yun. Mahal ang damit nun eh. Yan, kaya tinabi ko. Yan, sabi ko, dami ko nakuha doon sa lagayan niya ng damit. Yung mga polo na mga hindi na niya ginamit. Yun, pinagtatanggal niya. Yan, mga polo, mga bago pa mga guys, yung mga polo niya. Mga pantalon, pinamimigay niya. Ang gaganda pa. Sumikip kasi sa kanya. Pag masikip na sa kanya, ayaw na niya. Na niya, tinatabi na niya. Gusto na niya i-dispatcha. Sabi ko, huwag mo yan pamigay basta-basta kasi ang mahal ng bili mo niyan eh. Sabi ko, ang ganun, sinasayang mo lang yung binibili mo dyan. Sabi ko, ang ganun. So, ang ginawa ko, inayos ko yung mga gamit niya. Yan. Kasi hindi siya marunong mag-ayos. Pag humugot siya ng damit, gulo lahat yun. Hindi siya marunong maghugot ng kanyang damit. Kagaya sa akin, kahit isang barko yung gamit ko dyan, isang mga damit ko, hindi talaga siya nagugulo. Hindi siya nagbabago. Kaya maayos pa din, kahit ilang taon ko hindi galawin, maayos pa din siya, naka-arrange pa din siya. Yan, ganun po ako mag-alaga ng mga gamit ko, mga bossing. Yan, welcome to my vlog. Yan, ngayon lang ako kasi nadi-disturbo yung trabaho ko, yung paglilinis ko ng mga alaga ko, nagpakain ako, naglinis ako ng mga kulungan. Yan, kaya yan, tapos na rin ako sa wakas. Tinignan ko yung oras. Wow, maaga pa pala, alas 9 pa pala. So, akala ko yung mga alas 10:30 na, magsasaing na sana ako para sa tanghalian. Ay hindi na ako nagsaing muna, mamaya na lang kasi lalamig ng gusto yung kanin. Itong asawa ko, kanina kasi dumaan yung mga mag-iisda. Sabi niya kasi ayaw muna niya kumain ng mga karne. So, ngayong umaga, ang iniluto ko sa kanila, bacon. Yun, bacon. Ngayon, nakita niya yung mga isda na binili ko ay magaganda naman, mga sariwa. Sabi niya, ayaw daw niya kumain ng ganyan kasi malansa. Natural malansa yan kasi isda. Talagang, siya. Sabi ko, aba, dapat daw sa SM ako namimili ng isda. Wow, sabi ko nga ganun, bumili kayo kung gusto niyo sa SM. Kayo lang nga yung binibigyan ko ng ulam eh. Nagagalit pa kayo, namimili pa kayo anong ulam. Ayaw daw niya makaamoy ng lansa. Lahat naman yan malansa. Ang mga ulam natin, kailangan marunong ka lang magluto kung anong dapat mong pagluluto dyan para mawala ang lansa. Pero bumili ako ng galunggong, bumili ako ng tambakol. Kasi ang gusto ko sana sa galunggong, medyo hindi malalaki, eksakto lang siya, pansaing. Inaano ko yan, niluluto ko yan, binabalot ko sa dahon. Inilalagyan ko yan ng dahon at inaano ko yan, inusalang ko po yun ng matagal sa kasirola para lumambot yung kanyang tinik, maging masarap siya. Ganun po ako ng isda. Yun po ang ginawa ko. Tapos bumili rin ako ng tambakol kasi sabi ko, gagataan ko nga. Sabi ko, dalawang klaseng binili. Nagalit siya sa binili kong isda. Mapili talaga, pero kahit piso, hindi nababawasan ang pera niya para bumili siya ng ulam. Ako lang lagi ang inaano niya. Kaya yan, sabi ko sa kanya, kung gusto niyong ulam niyo, anong gusto niyo, bumili kayo, may mga pera naman kayo, hindi ako lang inaasahan niyo. Sabi ko, lahat ng bagay. Sa armusal na nga lang, nangangamote na ako dito kung anong gusto niyang armusal eh. Bibili ako ng nilagang itlog. Magluluto ako, may mga stock naman ako dyan sa freezer ko na mga lulutuin na mga frozen. Pinaglulutuan ko ng kung ano, bacon, kung ano, hotdog. Yan po yung niluluto ko sa kanila, ham. Yan.
Tapos dalawang klase pa ang palaman niya. Yung isang cheese, taka isang mayonnaise, yung mayonnaise na masarap na ano. Ang mga palaman ko, bumibili talaga ako sa Pure Goods. Yun, kasi hindi ako basta-basta namimili dyan sa mga grocery kasi alam naman ang panahon natin ngayon, mahirap na, di ba? Kaya kailangan nasa safety tayo. Yun, kaya ayan. May pandesal, bumili na ako ng pandesal. Sari-sari nga almusal nila dyan, nako, namimili. Mantala ko, kahit magsabaw lang ako ng tubig na may asin, kontento na ako sa buhay ko, basta may kakainin lang ako. Ganun lang po ako. Hindi po ako gaya sa kanila. Yun. Siya lang naman tanging ganun na namimili ng pagkain, pero may pera siya, hindi siya bumibili ng sarili niyang pagkain. Yan. Gusto niya ako lang laging pinabibili niya. Yan mga guys. Yan. Yan ang vlog ko ngayon. Kasi wala ba ako maisip na iba-vlog na naman kung ano iba-vlog ko ngayon. Kaya kung ano man yung mga dumadaan sa buhay namin na mga problema ba? Problema, konti lang naman problema na yun. Hindi naman problema yun. Iging ano ko na, para magkaroon lang ako ng vlog. Yan. Kaya, welcome to my vlog. Ayan, I love you so much sa mga follower. I love you so much, lalo na kay Boss Mita. Maraming salamat sa iyo. Thank you so much sa iyo. Yan, mabuti nandiyan kayo para tagapagbigay blessing sa mga kagaya sa akin. Thank you so much sa iyo. Yan, maraming salamat. Yan, maraming salamat sa mga anak ko din yan din, isa din yan nga number 1 nga nagbibigay sa akin ng blessing. Yan. Thank you so much sa mga anak ko. Maraming salamat sa inyo lahat, sa lahat na umintindi sa amin mga kalusugan. Thank you. At sa mga kailangan namin, lahat na yun. Lahat ng anak ko, lahat naman sila mababait. Wala naman ako anak na naging pabaya sa amin. Lahat naman nandyan sila. Number 1, kay Lani, kay Sylvia, yan, kay Binos. Andyan na mga sumusunod. Sila Judith, sila Mel, yan, mga malalahanin ba? Andyan. Yung panganay, medyo mabait din yun, marami din yun, kaso lang, sa ngayon kasi, di pa siya pinagpapala. Wala pang trabaho, kaya ganun. Kaya sa mga nanghihingi sa anak ko, kung sino man kayo, wag naman kayo manghihingi kasi walang trabaho pa si DC. Yan. Ako lang sumisiporta muna dyan habang walang trabaho. Kaya yan. Thank you. Maraming salamat. Bye-bye. Yan. Thank you. Ingat po ang lahat. Sa lahat. Kahit sa sulok ng mundo, ingat tayo po. Lalo na po dun sa mga nakakaranas ng Ingat po kayo lahat dyan. Lahat. Ingat po. Yan, thank you sa lahat po ng mga pamilya namin sa ibang bansa, lalo na mag-ingat. Yan, thank you po. At kung napahabain yung aking vlog, thank you so much. At yan, nakapag-vlog din ako kahit paano. Yan, thank you. Tapos ko lang po, galing ako doon sa taas. Nagkatatapos ko lang mag-ayos ng mga damit at naligo na rin ako para matapos na. At medyo naiinitan na rin ako para mapreskuhan ako. Inuuna ko muna kasi yung paglilinis dito bago ako mag-asikaso sa sarili ko. Tapos yan, di ko alam kung anong ulam namin kasi yung asawa ko nga ayaw nga daw nung binili ko na isda kasi malansa. Yan nga sinasabi ko. Kaya pupunta na naman ako sa palengke, magdodobli gastos ako ngayon. At hahanapan ko siya kung ano yung gusto niyang ulam, masarap. Alam mo ba kung anong sinasabi niya? Yung papano na isda na mahal, 450 isang kilo. Yun daw ang bilhin ko dahil yun daw ang masarap. Ayaw din daw niya. May piki ba niya, papano? Wala namang piki niyan eh. Kasi sabi nakatuklas daw siya ng mura na papano. Piki daw yun. Ang tunay daw yung mahal na papano. Sabi ko, walang iya ka. Sabi ko nga ganun, huwag ka nga mangganyan. Sabi ko nga ganun. Hindi naman ako namumulot dito ng binibigyan lang din ako ng anak ko para pa sa pangailangan natin. Tapos ganyan kayo mapipili. Huwag kayo ganyan, sabi ko. Kung ano ihain ko sa inyo, dapat ay tanggapin natin. Sabi ko nga ganun. Kasi hindi naman yan masarap naman yan na pagkaluto. Thank you. Bye-bye. Bye-bye po.